Nandun yung mga kalukuhan ako. Nandun ang mga ghost project. Nandun yung mga project na hindi natapos. Wala. Minsan lang pumunta nung huling 2-3 days ago, punta na ICI. 4 na lugar lang pinuntahan. Ang project ng flood control doon ay kulang-kulang 200 flood control project. Bakit 4 lang pinuntahan nila, umalis na? At in-examine ni Mayor Magalong, ginanon lang yung kamay, natanggal na yung semento, kamay lang yun. Hindi pa ba to? Iba pa yung bato. Yung kamay lang yan, natanggal na yung mga semento. So, anong klase yung flood control yan? Madaling masira, kulang semento, walang bakal, wala na. Nandun lahat. Paano magkakaroon ng matino ang ating bansa sa mga flood control project? Si Diskaya, siyam ang company niya na construction company. Paano niya magagawa lahat yan? Hindi. Pinasubcontract niya lahat. Now, bago ibigay sa kanya, 25% ang natatanggal. Yung bang iba, mas mahal nga eh. 25% na lang. Siyempre si Diskaya, siya nagpairam, kukuha rin. So, ilan natatanggal ni Diskaya bago ibigay sa kontraktor. Kaya halos wala na matira doon sa kontraktor. Kinukuha nila dahil ipapasarang nila eh. Kaya maraming dinatapos, maraming ghost project sa sistemang yan. 25% nakagatanggalin. Pagtatanggal din yung mga like the Diskaya. Ang kontraktor sa Ilocos Norte, Diskaya. Ang project ni Diskaya, 31 billion. Ang Ilocos Norte lang, ang project niya 2 billion 900. At yung paborito ng kontratista, sa konsyal pala ang kontratista nila, BBM na siya mayor. Nanalo mayor, yung kontraktor. Binigyan kagad ng 6.5 billion na project. Mayor, bawal na yun. Yung konsyal pa lang, bawal na nga eh. Solo ang pangalan niya sa construction company niya. Yung bagong mayor ngayon, Alcid ang pangalan. So yun ang mga paborito nilang kontraktor. Sila nandun. Iba-iba, binibigyan sa maliit. Ay, bakit ibibigay sa mga kurap? Sir, tama po ba ang understanding ko? Yung pong sitting mayor, siya din yung contractor? Yung nakaupong mayor po ngayon, siya din po yung contractor ng mga Diskaya? Oo! Si Alcid, 6.5 billion. Ang flood control lang na nasa kanya, 4.2 billion kay Alcid. Mayor. Nasa record po lahat to. Ayaw ko magsalita kung wala sa record. Alright mga kababayan, so napakinggan nyo po itong naging live press con po ni Manong Chavit, no? At ito po ay short clip lamang po ng kanyang kabuoang naging live stream. At i-ano lang natin no, yung flood control project dito sa Ilocos Norte, which is baluarte po ni Pangulong Bongbong Marcos, no, na ngayon nga ay nalaman natin na nagpunta pala doon yung mag-iimbestiga at sa 200 flood control projects daw, doon di umano, 4 lang daw yung pinuntahan at inimbestigahan. No? Sa dami-dami, 4 lang yung pinuntahan. Kaya ito po yung inaano ni Manong Chavit, no? Bakit 4 lang ang pinuntahan, samantalang napakarami pa po ang mga reklamo doon sa lugar at baluarte po ni Pangulong Bongbong Marcos, no. So ay mga kababayan, makikita nyo dito na talagang hindi masyadong maingay itong Ilocos Norte, no, pagdating dito sa flood control project. At mas nauna pang naimbestigahan, kung maaalala ninyo, itong Davao, no. At alam naman natin itong inimbestigahan nila ay baluarte po ni Congressman Sid Ungab, no, na alam naman po natin na siya din po yung isa sa mga naglabas, no, o nag-expose nitong BICAM report at naging usapin at maingay po talaga itong usapin sa budget ng ating bansa, na talagang napakalaking halaga po yung nawala sa kaban ng bayan. At hindi talaga nawala itong pangalan ng mga Diskaya, mga kababayan, dito nga sa maanomalyang paggamit po ng flood control project, no, dahil napakalaking halaga po yung napunta sa kanila dito po sa kanilang mga kontraktor, no. Talagang kinakailangan talaga na
malaman natin yung katotohanan behind that kasi talagang hindi biro yung perang nawala sa ating bansa, no, dito sa Kaban ng Bayan, na napakarami pong mga kababayan natin yung nagsakripisyo po ng kanilang mga buhay, nasira po ang kanilang mga ari-arian, tahanan, kabuhayan, at higit sa lahat napakarami po yung nawala ng buhay, no, dahil po dito sa inaasahan sana nating flood control na poprotekta sa buhay at ari-arian, kabuhayan ng ating mga kababayan, no. Kaya lamang mga kababayan, ito ngayon nangyari, substandard yung iba at ang malupit pa dito, yung iba dito ay ghost project. So, ayan, ito yung isa sa mga isang pangunahin na talagang magpapahina talaga, no, sa tiwala ng mamamayan sa ating gobyerno. Ito yung napakalaki talagang banta na destabilization kasi yung corruption, mga kababayan, isa yan sa magpapahina talaga ng tiwala ng mamamayan sa ating mga leader. At once na mawalan ng tiwala at kumpiyansa yung mamamayan sa ating mga leader o sa administrasyon, doon na mag-uumpisa yung kaguluhan at pagbagsak ng ekonomiya na nararamdaman na natin ngayon, no, na pagbagsak ng piso kontra sa dolyar, pagbansa ng stock market, kawalan ng kumpiyansa ng mga mangangalakal, international, foreign man yan o lokal. So ramdam natin yan, mga kababayan, at hindi lang naman ako nagsasalita niyan, nababalita din naman yan. At talagang struggled ngayon ang ating economy dahil nga po sa malawakang korupsyon na nangyayari dito sa ating bansa. And besides, mga kababayan, hindi lang yan ang problema natin, kundi yung paningin ng ibang bansa sa atin, no? Lalo na sa mga turista, mga OFW na mga Filipino na pumupunta sa ibang bansa para mamasyal at magtrabaho, na tayo po ay na-generalize na isang corrupt, no? Kumbaga kapag nalaman nila Filipino tayo ay natatag tayo, no, as a corrupt nation, corrupt country, corrupt people. So, ang sakit no, kasi syempre tayong mamamayan nga yung biktima dito. Pero dahil nga sa kagagawan ng ilang individual na nakaupo sa ating gobyerno, talagang damay tayo, no. Kaya itong nangyayari nga alitan sa pagitan ng ating mga leader dito sa gobyerno ay isang pagpapatunay na talagang mahina yung sistema at kinakailangan talaga ng matinding reforma, no, upang nang sa ganun hindi na magdusa yung mga nasa ibaba, kasi tayo yung nagsasuffer na mga Filipino taxpayer dito sa nangyayaring alitan sa gobyerno. At kung hindi nagkakaunawaan, nagkakasundo yung mga leader, talagang apektado talaga tayo, mga kababayan, pati na rin ang ating ekonomiya. At ito nga pong aligasyon na binitawan ni Senador Amy Marcos ay isa na naman pong apoy na dumagdag dito sa issue, no, patungkol nga po sa administrasyon ng kanyang kapatid, na itong aligasyon na di umano'y paggamit ng illegal na droga ng kanyang kapatid, no, at ito ay dapat sagutin dahil ito ay nag-iiwan ng malaking katanungan sa mamamayan, at kaya nga kailangan natin ng transparency and accountability dito sa mga bagay na to. At hindi natin basta-basta pwede itong i-disregard, mga kababayan, kasi itong naging aligasyon ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid ay hindi biro, no, dahil ito ay may talagang usaping pangseguridad ng ating bansa at syempre ng mamamayan, tayo yun, na kung totoo man, no, na ang Pangulo ay di umano'y gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, ay talagang delikado po yung sitwasyon ngayon ng ating bansa, dahil ang mga taong under influence ng mga ganitong droga ay talagang hindi mo pwedeng ipagkatiwala sa kanya yung mga malalaking desisyon, kasi wala yan sa tamang pag-iisip, no. At yan yung mahirap na alalahanin ng ating mamamayang Pilipino, kaya we demand nga, no, dito sa hair follicle drug test na dapat gawin ng Pangulo at ilang opisyal, hindi lamang Pangulo, no, lahat ng government official ay dapat mag-undergo dito para malaman natin kung talagang fit ba sila sa kanilang mga sinumpaang tungkulin sa ating bansa, sa mga mandato na binigay ng taong bayan sa kanila, no, kasi syempre mahirap, no, na tayo ay pamunuan ng Pangulo na under influence pala ng droga kung mapapatunayan talaga ito, no. At ngayon nga, mga kababayan, syempre still it's allegation, at hindi natin masasabi na ito ay
credible talaga dahil wala pa talagang mabigat na ebidensya. Puro ano lang 'to, hangga't walang binibigay si Senator Amy Marcos na magpapatunay talaga or itong, hair follicle test ni Bongbong Marcos na magpapatunay na siya talaga ay maging negatibo, ay hindi natin masasabi na siya talaga ay, gumagamit. So, ang tanging paraan lang, ang tanging solusyon lang para matapos 'tong issue na 'to ay, drug test itong si Bongbong Marcos para once and for all 'no, ito yung, maging sagot na mali yung, tsismis o yung binabatong aligasyon sa kanya ng kanyang, kapatid. So, hangga't walang ganitong nangyayari, patuloy yung, issue na 'to at hindi talaga mamamatay ito. Dahil walang maidudulot itong pag-iwas ng palasyo dito sa panawagan ng nakakarami na mag-hair follicle test ka na. 'No, para once and for all masagot mo na at, kung gusto mong maibalik yung, kredibilidad mo at paniniwala ng tao, kailangan mo talagang gawin 'to. At kung hindi, mananatili talaga 'tong buhay at ito ay uusig talaga sa'yo hangga't andiyan ka, hangga't, nakikita ka talagang hindi mamamatay itong issue na 'to. Again, dito sa korapsyon walang magandang magiging dulot ito sa ating bansa at ito ay patuloy na maglulubog sa atin sa hinaharap. Kaya ang tanging solusyon na dito mga kababayan ay tunay na reforma at pagpapalit ng sistema sa ating, pamahalaan upang nang sa gano'n ay, hindi na pamarisan pa yung mga nangyari ngayon na talagang nakaapekto po sa kabuhayan at, ekonomiya ng ating bansa. So ito lamang po yung, short clip na nakuha natin, na binigyan natin ng komentary at, puso 'no, yung, reaksyon ko dito sa narinig natin na, pahayag ni Manong Chavit Singson. Muli maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.